kalinisan ay laban ho ng mga OFW, guys. Nakikiusap po ako. Etong nakikita niyo tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Totoong mandarambong yan, kriminal. Sinabi ko na yan sa internet, guys. Ako ay nagpapasalamat kasi finally, may isang tao ng gobyerno na si Commissioner Ralph Calinisan ang tunay na dinilig ako at ang aking mga kaombre kasi usually tinatawanan na itong tao na to eh. Even si CICC Yusek Aboy Paraiso, tinulungan niya kami kasi literal ho na kami ho ay hirap na hirap kami sa internet, guys, na kung saan ang tao na ito kasi mandarambong yan. You know this, hindi ko na kailangan ulitin sa inyo. Bilang isang YouTuber, guys, yung naging laban namin dito ng fanbase ko, ng mga vloggers na marami rin mo tumulong sa atin, guys, grabe ho ito. Kaya maraming salamat again, Commissioner, kasi unang beses ho talaga na may tumugon na gantong kalaking tao ng gobyerno and tuwan-tuwa ang mga tao sa internet. Tingnan nyo ba? Sa ilalas, nung in-interview ko si Commissioner, grabe katuwan-tuwa mga tao. Kasi hindi mo ito binibigyan ng pansin. Isipin nyo guys, magbibigay ako ng number sa inyo. 40 million, 40 million to 80 million ang nadupang ng tao na to. Sa mga OFW. Hindi biro yun. Totoo. Testimoniansa ng mga OFW yan. OFW guys, maawa kayo sa mga kababayan natin. Totoo yan. Totoong totoo. Ang dami nang nagpa-interview sa akin at napanood yan ni Yusek Aboy Paraiso at lalong-lalo na ni Commissioner. Alam nila kaya talagang dininig kami. Siyempre, shoutout din kay Asek Lakanilaw. Siyempre, Asek. I love you, Asek. Salamat po. Pero, ayan guys. Yun lang, pakiusap, pakisuyo, paulit-ulit na kami kahit sinabi rin ni former Senator Manny Pacquiao, huwag na kayong magpapaloko mga OFW, huwag kayong magpapaloko, pakiusap, etong tao na ito, tunay na kriminal, legit, ayan, simula pa lang po ito ng laban namin, simula pa lang po ito, tuloy-tuloy yan, buong taon ho yan makukulong. Kasi literal na hindi ko tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado yan, lalo ng aking asawa. Ang dami kong kabaskusan na sinabi ng tao na yan sa asawa ko. At sa pamilya ko, at lalo, sa akin okay lang, influencer lang naman ako eh. Okay lang ako, influencer versus influencer. Pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Norman? Di ba? Ayos. Totoo ang baho mo, tignan sa personal. Ang baho mo, pinayupak ka. Hindi mo rin yung warrant mo. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Naunahan lang Yan lang ako. pangit Pwede yan. pala yan unjust taxation vendor ka lang kay media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako. Ganyan pala yan, unjust taxation lang, ipinahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Nananawagan din po ako sa isang napaka-importanting tao, kay Senator Manny Pacquiao. Senator Manny, nandito po kami ngayon sa CIDG. Si Norman Mangusin po ay nasa CIDG. Naghanap po ng dala. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, yung pong pinto ng CIDG ay bukas po para sa inyo. Kung pupunta po kayo, text nyo lang po ako. Samahan po kayo para magbigay ng pagkain kay Norman Mangusin. Thank you, sir. Sir. Another question from Ms. Karen de Guzman, ABS-CBN. Hello, sir. Okay. Sir, Pumapalag pa rin ang demonyo. Di ba? Akala, just vexation lang pala. Pwede pa ipamedya. Bakit napakarami mong pinapahiya? Anong pakiramdam ngayon? Na ikaw naman ang nakakaranas ng mga pinadanas mo sa mga pinahiya mo. Kulaong, anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Yan ang akala mo kasi, Kulaong. Ikaw ay Panginoon. Akala mo kasi, sabi mo Panginoon ka. Hindi, Kulaong. Isa ka lang Kulaong.
wala kang ibang magagawa dahil ikaw ay kulaong.